Sir Ruel, magandang tanghali po o hapon. Bago po ang lahat, pakilala at pagbati po natin sa ating mga nakikinig at nanonood dito po sa ating palatuntunan. Ito po si Bombo Justin Ramos. Yes sir, good afternoon po, Kabombo Justin. I would like to acknowledge po yung ating mga viewers and listeners ng Bombo Radio Dagupan. And binabati ko po sila ng isang magandang hapon po. Yes po, sir. Magandang hapon din po, Sir Ruel. Bago po, ito, direktahang tanong na lang din po, sir. No? Ano po yung pinakabagong development ngayon sa surveillance operations nga po? Kaugnay ng mga mangingisdang naaresto kamakailan, sir. Yes, Kabombo Justin, ano. Yung ating mga naarestong mga fisher folks galing po sa Bulinaw and Agno, Pangasinan ay ngayon po ay nasa Alamitos City Jail na po sila. Bale na naipa-commit na po natin sila sa Alaminos City Jail for their detention. Then patuloy pa rin po yung ating intelligence monitoring and validation dito nga po sa mga binigay nilang mga pangalan. And patuloy din po yung ating mga casing surveillance dito sa bayan ng Bulinaw and Agno, Pangasinan. And of course, pinaigting din po natin yung ating interagency coordination and collaboration efforts dito nga po sa ating mga ahensya, itong mga agencies natin na kasama natin sa campaign against anti-illegal drugs, kagaya nga po dito sa ating PIDEA Pangasinan, dito po sa ating local police, sa ating NBI, sa ating CIDG, and of course dito po sa ating Philippine Coast Guard and Philippine Navy na siyang nakakasakop dito sa ating Western Pangasinan. Yes po. Sir, is it, no, for the information of everyone na rin po, sir, no? Kasi ito yung mga mangingisda na nag-surrender, no, nitong nagsilutang shabu diyan po sa may western part. Sir, is it, ilang individual na mga mangingisda yung kasalukuyan po ngayong nasa ilalim po ng active monitoring? At ilan po yung, ito rin po, sila rin po ba yung mga nabigyan din po ng reward, sir? Tama po. Yes, Kabombo Justin, based on the revelation ng ating mga nahuling mga isda, meron po tayong mga individual ng mga fisher folks na under monitoring ngayon. So, bali, hindi po muna namin masasabi kung ilan sila para po hindi rin po discover nila na sila ay under monitoring. And of course, para hindi rin po sayang yung efforts and dedication ng ating mga intelligence operatives to conduct monitoring and validation dito nga sa mga siniwalat na pangalan ng ating mga nahuling fisher folks. Yes po, sir. Ito nga, no, pwede ring malaman, sir, base po sa mga investigasyon po natin, may mga naglipa ng impormasyon na rin o may mga nahalungkat po ba kayong impormasyon sa mga mangingisda, no, na naaresto rin po? Na sila rin po ba ay ordinaryong mangingisda lang, nagkaroon lamang po ng kaso nung may matagpuan pong palutang-lutang, o may mga background din po sa naturang kaso, sir? Yes, Kabombo Justin. Bali, mga ordinaryong mangingisda lang talaga itong mga nahuli natin. Then, supposed to be, sila yung mga nakapag-surrender talaga ng ating mga floating shabu last June to July 2025 dito sa area ng Western Pangasinan. So, na-tempt lang daw sila na itong mga shabu na i-surrender nila yung iba, and of course nakapagtago sila ng ilang pakete para sa siguro, or yung bali naman dun sa kanilang revelation is pangtustos sana nila sa pangangailangan ng kanilang family. So na-tempt sila dahil yung karamihan dito sa ating mga fisher folks is mga no read no write. Nagkaroon sila ng mga ideya or mga agam-agam sa kanilang pag-iisip na itago muna habang pinapalamig pa ang issue, then ibibenta nila ito sa mga drug personalities natin. So, ibig sabihin nito, sir, hindi po siya malaking grupo o sindikato na, no, na posible pong konektado dito po sa nasabing kaso po nitong mga naturang mga fisher folks po. Yes po, Apo Justin, wala namang malaking sindikato or mga high value individuals na
sangkot dito. Puro mga ordinaryo mangingisda lamang po yung ating mga biktima. Kaya nakikipagtulungan din po kami sa kanila na Mm. sabihin na nila yung mga kung may mga nalalaman pa silang mga impormasyon, wag na silang matakot na sabihin sa amin upang matulungan din namin sila sa kanilang mga kinakaharap na kaso. Yes po. Aside sa mga nabanggit yung agency kanina sir 'no, na talagang tumulong din po sa atin na mahanap or, matukoy itong mga mangingisda na nagtago 'no, tama ba yung term na nagtago ng mga, shabu sir? Paano po natunton 'no, paano po natin talagang natukoy na yung mga mangingisdang nag-surrender pala nitong mga, ah, nagsilutangang, shabu last June diyan po sa may western part, eh, sila rin po pala ay, nagtago. Paano natin natunton yun, sir? Yes, Kabombo Justin, monthly kasi meron po tayong na intelligence fusion dito Mm, sa ating mga agencies and LGUs na nakakasakop sa Western Pangasinan. So lahat ng information, gina-gather natin, then eventually nagkakaroon tayo ng assessment, nagkakaroon tayo ng validation and monitoring na siyang ginagawa ng ating mga PNP personnel. Dahil na mm, rin sa tulong ng ating community, dahil sa pag-conduct natin ng mga drug awareness symposium and lectures dito sa barangays, LGUs, offices, dito sa ating mga eskwelahan, sa western part ng Pangasinan, nakakalap din po tayo ng mga mahalagang impormasyon with regards to the floating shabu incident sa western Pangasinan. So, malaki po yung pasasalamat natin sa LGU, lalo na sa mga ating local executives dito sa ating western Pangasinan sa kanilang full support, lalong-lalo sa paghanap and for mm, the monitoring and validation dito sa ating mga fisher folks. Then of course, sa ating mga community, thank you very much din po sa inyong mga mahalagang impormasyon na ibinabahagi sa aming ahensya, hindi lang po sa PNP Degis OU1, dahil na rin po sa ating mga local police na inyong pinagkakatiwalaan. Nagkakaroon po ng bunga. Ito po yung naging bunga ng ating intelligence gathering and intelligence sharing dahil sa mm. inyong pagsubaybay sa PNP. Yun lang po, Mm. Kabombo Justin. Yes po, sir. Dahil hindi rin po natin mabanggit yung bilang, sir, 'no, ng mga mangingisda sa di umano'y likod po nitong, nasabing kaso. Pero ngayon, sir, may mga hinahanap, tinutuntun pa rin po ba kayo, ngayon, sir, or na puwede pong, sabihin or hawak niyo na rin po lahat po nung, mga suspects? As of this moment sir, patuloy pa rin po yung ating validation and monitoring dito sa ating Mm, mga suspect or ating mga fisher folks na ni-reveal ng ating mga nahuli mm, last this month or last month po. mm, So, bale ginagawa na po natin ng documentations para makapagbigay po tayo ng mga mahalagang information din sa ating mga counterparts with regards to the anti-illegal drugs. mm, So, marami din po tayong efforts na ginagawa. Ang aming unit, ang PNP-DEX OU1, na-intensify po natin yung ating pag-conduct or pag-establish ng ating barangay ah, information network dito sa ating mga fisher folks. Halos araw-araw po tayong bumibisita sa kanila para makuha po natin yung kanilang loob. And then, mm, makapagbigay po sila ng mahalagang impormasyon. Patuloy din po yung ating local support galing sa LGUs dahil dito po sa ating dedication na makahuli ng illegal drugs. And patuloy din po ang ating collaboration with the local police na siyang nagbibigay din po ng mahalagang impormasyon sa atin, Kabombo Justin. Yes po, sir. Eto sir, para ano na lang din po 'no, para malinawan or let's say mailihis din po yung mga maraming mangingisda natin. Dahil nung una 'no, talagang, naglipa na po yung mga papuri 'no, yung, na-rewardan pa nga po itong mga mangingisda na nag-surrender. Para maiwasan din po lalong-lalo na sa western part kasi hindi po ito yung first time kung tama po ako sir 'no, hindi po ito yung first time na may mga nakita pong, shabu na nagsilutangan. 'No, na hindi po basta ano lang po na siya buto dahil napakarami po. Eh, para po makaiwas din po, may mga identified
hotspots din po ba sa Pangasinan kung saan mas mataas po yung posibilidad ng drug drops sa ating pong karagatan, sir? Yes, Kabombo Justin. Based naman sa assessment namin, based na rin sa mga nautical miles na kung saan na-recover itong mga floating shabu, nagkaroon na rin kami ng ideya kung saan talaga yung mga dead drops o yung mga drops ng mga floating shabu na ito. So, nagkaroon na rin kami ng intelligence fusion and coordination dito sa ating Philippine Navy and Philippine Coast Guard to conduct seaborne patrolling para ma-preempt po natin or magkaroon tayo ng interdiction na mechanisms or process dito sa mga illegal shabu na ito na possibility or may mga possibility po na baka may mag-drop na naman po. But Mm. of course, hindi lang po sa karagatan yung ating intensification of monitoring. Meron din po tayo dito sa ating mga kalupaan, gaya ng intensified checkpoint and border control natin. So, nandyan po yung ating mga local police na nagkakandak ng pinaigting na checkpoint and border control para ma-preempt din po natin yung pagpasok at paglabas ng illegal na droga. Hindi lang po dito sa Pangasinan, pati na rin po sa ibang probinsya and rehiyon dito sa Luzon. Yes po, sir. Siyempre nabanggit niyo na rin po 'no, itong, ginagawa po ng PDEG. Pero ano panghuli na lang sir 'no, ano yung mga karagdagang hakbang po ng PDEG para ma-make sure po natin 'no, na hindi na po maulit yung, paglutang ng illegal drugs sa mga fishing grounds po, lalong-lalo na yung mga ordinaryong magsasaka lang, nasangkot pa po sa mga ganitong kaso, sir. Ano po yung mga susunod na hakbang ng PDEG para hindi na po madamay 'no, itong, mga mangingisda po natin? Yes, Kabombo Justin, ano? So, yung mga actions taken namin, so in-strengthen natin yung interagency coordination natin, gaya nga ng sabi ko, yung active joint task groups natin together with DPDEA, ng ating Philippine Coast Guard, Bureau of Customs, NBI, kasama po natin ang Armed Forces of the Philippines, and also the LGUs para sa maritime and coastal operations natin. Then nagkakaroon din po tayo ng share intelligence on drug distribution routes, yung ating maritime smuggling patterns, or yung mga identified natin na foreign syndicate activities nila. Then nag-conduct din po tayo or in-enhance po natin yung intelligence and monitoring natin. Kasama po natin dito ang Regional Intelligence Division ng PRO-1, ng PRO-2 and PRO-3 na nagkakandak po tayo ng intelligence fusion and sharing para po dito mapaigting natin yung ating coastal barangay and fishing communities na ma-inform po sila with regards to this floating shabu. Then of course, nagkaroon din po tayo ng intensified anti-drug campaign. Pinaigting po natin yung ating kampanya kontra illegal na droga, targeting po yung ating mga high value individuals na siyang nagbibigay or nag-distribute ng malakihang illegal drugs within the region. And of course, in-intensify din po natin yung ating mga community-based actions kagaya ng drug awareness symposium and lectures natin, yung pagbisita natin sa ating mga fisher folks, yung pag-conduct natin ng mga pulong-pulong, and yung pag-enhance natin sa BIN na recruitment natin. And of course, ito yung ginagawa nating public information and transparency dito sa public media engagement natin to provide yung transparent tsaka consistent public updates dito nga sa status ng ating mga floating shabu, and of course the anti-illegal drug effort ng PNP DXOU-1, and of course para maibigay din natin yung totoo and hindi tayo mag-cause ng panic or misinformation sa ating community. Kabombo Justin. Yes, Sir Ruel, with that, maraming salamat po sa oras po ninyo at mag-iingat po kayo. Yes sir, thank you very much po sa Bombo Radio Dagupan. Once again, binabati ko po yung ating mga listeners and viewers ng Bombo Radio Dagupan. Mag-iingat po tayong lahat. Thank you very much and magandang hapon po. Yes po, sir. Mga kabombo, no? Si Police Captain Ruel Isit, no? Siya pong Team 2 leader, no? Na dito po sa naturang kaso
yung mga di umano'y mangingisda, no, na nag-surrender nung una, no, nitong floating shabu dyan po sa may western part of Pangasinan noong buwan ng Hulyo, mga kabombo, no, kung saan napag-alaman din po, no, na nagkamkam din po pala sila ng mga shabu, no, na itong mga ordinaryong mangingisda nadamay pa po, no, sa kaso po ng illegal na shabu, no. At yan, mga kabombo, no, ongoing pa po yung mga susunod na hakbang ng PDEG, no, para na rin po masiguro na hindi na rin maulit yung paglutang ng illegal drugs sa kanila pong mga fishing grounds. Oras po natin, mga kabombo, 6 na minuto makalipas po ang 2:00 ng hapon. Samantala, may dalang pag-uulat ang ating kasamahan na